Today Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fiukulong at magandang gabi sa inyong mga kaibigan, ka-network at sa aming mga tagapakinig. Ako si Derek Sanico. Ayan, at makakasama niyo po kami sa isang oras na talakayan patungkol sa nangyari sa peace process at sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front at iba pang mga impormasyon na may kinalaman sa pag-usad ng usaping pangkapayapaan. Ako naman po si May Pagco. Ang isang oras na talakayang ito ay hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Comunet. Ang Comunet ay binubuo ng 13 civil society organizations na pinunduhan naman ng Forum CFT at ng GIG upang mapalaganap ng peace advocacy sa pamamagitan ng ating radio program tuwing Huwebes ng gabi dito sa DXMS Radio Bida. Ako naman po si Bobby Benito. Tama ka dyan, kaibigang Bobby. Nung nakarang Huwebes, pinag-usapan natin ang ating programa, ang nagaganap na ikalawang Bangsamoro Coordination Forum na nangyari sa Maynila noong November 12 to 13. Kasamang Derek. Itong Bangsamoro Coordination Forum, kasamang Derek, ito yung pinag-usapan sa pagitan ng Moro National Liberation Front o MNLF at ang Moro Islamic Liberation Front o MNLF. Pinangunahan ito ng Organization of Islamic Cooperation o OIC, bunga ng ilang ulit na pag-uusap ng dalawang panig para magkaintindihan sila at magkaisa sa kanilang pinaglalaban. In support nga dito sa bagong may tatatag na New Bangsamoro Entity. Wow, ang ganda namang mekanismo yan, kasamang May. Alam niyo ba na pinagdiriwang natin ang Mindanao Week of Peace sa linggong ito? Nagsimula ito ngayong araw hanggang sa December 3. Kaya naman ngayong gabi, atin ding mapag-uusapan ang tema ng Mindanao Week of Peace na we pray for long-lasting peace in Mindanao, give, share life, and proclaim peace. Ayan, napakagandang tema, mga kasamang May at kasamang Bobby. Talagang pwede siyang mailing sa peace process na nangyari ngayon sa pagitan ng GPH at saka MILF. Kasamang Derek. At maliban dyan, maririnig natin mamaya yung mga boses ng ating lokal na community kung ano yung kanilang masasabi sa mga sumusunod at saka sa mga sunod-sunod na karahasan na nangyari sa ilang parte ng Mindanao, maging ang kanilang panawagan para sa kapayapaan. Kaya't abangan nyo po yan mamaya. Maliban diyan kasamang May, atin ding makakapanayam mamaya ng live ang presidente ng Balay Mindanao Foundation Incorporated na si Sir Carlito Caloy Manlupig upang maibahagi sa atin ang mga ginagawa nilang peace building, yung mga ginagawa nilang mga peace building efforts dahil ang kanilang organization ay isa sa pinakamatagal ng non-government organization na nag-ooperate dito sa Mindanao. At siyempre meron din tayo mga nakalap na balita sa loob at labas ng Bangsamoro communities. Naku, napakagandang usapan yan, mamaya kasamang May at kasamang Bobby. Sa aming mga tagapakinig, para sumali sa aming talakayan, maaari po kayong mag-text o tumawag sa mga numerong ito. Para sa mga smart subscribers, mag-text lamang o tumawag sa 0998-169-0597. At para naman sa mga Globe at PM subscribers, 0906-1620597. Ulitin po natin, sa ating mga smart subscribers,
0908-169-0597. Para naman sa Globe at TM subscribers, 0906-1620597. Meron po pa tayong mga parapol sa gabing ito, mga kaibigan, no? Sa unang 20 callers, magbibigay kami ng kaunting halaga, no? 50 pesos po ang bibigay nating load. Tutukan natin ang mga kaganapan na yan, maya-maya lamang. At sa pagpapadala naman po ng inyong text, huwag pong kalimutang banggitin yung inyong pangalan at lugar kung saan po kayo nakatira dahil madidisqualify po yung mga texters na hindi makakapagbigay ng kanilang name at address. Lahat po ng yan sa loob ng 1.5 oras na programa ng Kumonet. Ito po ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Susunod na ang Bangsamoro News Update. Pero bago yan, mga kaibigan, pakinggan muna natin ang isang awitin ng kapayapaan na aming handog sa inyo. Ang kantang ito ay kinanta ng bandang Tropical Depression, isang Pinoy reggae na banda na nabuo noong 1990 sa pamamagitan ng mga awit na si Dominic Papadom Gamboa. Narito po ang awiting Kapayapaan by Tropical Depression. Sabay-sabay, kapayapaan.
At yan po mga kaibigan ang Kantang Kapayapaan na handog po sa atin ng Tropical Depression. Ang oras po natin ngayon mga kaibigan ay ganap ng alas 7:45 ng gabi. Narito naman po ang Bangsamoro News Update. Bangsamoro News Update. Peace isinagawa bilang celebration sa Mindanao Week of Peace. 25 biktima ng pagsabog sa Malang, North Cotabato. Pangulong Aquino sinisigurong magkaroon ng katarungan ang mga biktima ng Maguindanao Massacre. Forum sa Bangsamoro Basic Law, kaugnay ng child rights, magtatagumpay na naisagawa o matagumpay na naisagawa. Nakatakdang isa sa gawa ang Regional Bike for Peace bilang paggunita sa Mindanao Week of Peace ngayong darating na Sabado, November 29, 2014. Ang nasabing Bike for Peace ay pangungunahan mismo ni Auxiliary Bishop Colin Bagapuro na inaasahan namang lalahukan ng daan-daang mga siklista mula pa sa iba't ibang bahagi ng Region 12 at ARMM. Ayon pa kay Bishop Bagapuro, ang layunin ng nasabing Bike for Peace bilang paggunita sa Mindanao Week of Peace ay para mahikayat ang mga mamamayan na makilahok at sumuporta sa kapayapaan sa Mindanao. Ang mga lalahok sa nasabing aktibidades ay inaasahang magsisimula sa ganap ng 6:30 ng umaga mula sa Isulan, Sultan Kudarat. Bababaybayin ang mga kahabaan o ang kahabahan ng highway papuntang Tacurong City, Tantangan, at pagdating naman ng Marbel, babalik naman sila dadaan ng Nurala, Surala at Santo Niño, South Cotabato, at inaasahang darating sa Isulan sa ganap na 2:00 ng hapon sa araw din na iyon. Titigil ang mga ito sa bawat bayan na kanilang madadaanan sa loob ng 15 minuto upang magbigay ng mga mensahe at pananalita para hihikayatin ang mga ito na sumuporta sa nasabing layunin. 25 biktima sa pagsabog sa Malang, Cotabato. Hindi bababa sa 25 katao ang nasawi at nasugatan sa isang atake ng pambobomba sa Malang, North Cotabato noong Linggo. Ayon ito kay 6th Infantry Division spokeswoman Captain Juana Pitinglay, dagdag pa nito, 3 ang agarang nasawi sa nasabing pagsabog na nag-iwan din ng 22 sugatan. Naganap ang nasabing pagsabog malapit sa isang shopping store sa may downtown area ng bayan. Subalit hindi malinaw kung ang ataking ito ay gawa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, unang iba pang rebuilding grupo sa rehiyon. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga casualties habang marami pa rin ang dinadala sa malapit na hospital. Wala namang grupong lumabas at umako sa nasabing krimen, subalit ito ay iniimbestagahan ng pulisya pati na rin ang motibo ng naturang atake. Kumakailan lang ay isang improvised explosive device o IED din ang sumabog sa Senswat Avenue, Cotabato City kung saan 2 katao ang sugatan. Ayon pa rin kay 6th Infantry Division, isang hindi kilalang lalaki ang nagtanim ng IED. Napansin ito ng isang dumadaang military truck. Wala rin individual o grupo na umako sa nasabing pagsabog. Subalit, sinisi ng pulis at militar ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa mga serye ng pambobomba at pang-ambush sa ilang mga lugar sa rehiyon. Matandaang 3 sundalo rin mula sa 9 Intelligence Service Unit ang napatay ng isang BIF member noong November 18 sa bayan ng Datupiang, Maguindanao. Bangsamoro News Update. Pray for long and lasting peace, tema ng Mindanao Week of Peace celebration ngayong taon. Kada taon ay pinagdiriwang ang Mindanao Week of Peace.
Ang tema para sa taong ito ay We Pray for Long-Lasting Peace in Mindanao. Give, share, live, and proclaim peace. Inanunsyo ng Bishop Ulama Conference o BUC sa isang statement nito noong November 5. Ang Mindanao Week of Peace ay pinagdiriwang tuwing huling Huwebes ng Nobyembre hanggang Miyerkules ng kasunod nitong linggo. Ito ay isa sa mga activities na sinimulan ng BUC bilang kontribusyon sa pagsulong ng ng kapayapaan para sa taong ito. Ang selebrasyon ay nagsisimula ngayong November 27 hanggang December 3, 2014. Taong 1999 nang unang ipinagdiriwang ang unang Mindanao Week of Peace. The Holy Bible and the Holy Quran enjoin Christmas, Christians, Muslims and indigenous peoples to pray always. This raising of mind and hearts of prayer in prayer to the Almighty God, whom they call with many names, renews and defends the faith. Ito ay ilan sa mga nabanggit sa mga nasabing statement na pirmado ni Davao City Archbishop Emeritus Fernando Capalla. Siya rin ay ang isang BUC Board Chair at co-convener kasama sina United Church of Christ of the Philippines o UCCP Bishop Hilario Gomez at Professor Salipada and Pindatun para naman sa Ulama League of the Philippines. Prayerful and peaceful families and communities can achieve long-lasting peace through constant struggle of personal and social transformation. Only then can live, give, share, and proclaim peace, the statement added. News Update. Balita Bangsamoro. Pangulong Aquino sinisigurong magkakaroon ng katarungan ang mga biktima ng Magindang Massacre. Para sa detalye ng mga balita, narito si Noraida Acad. Mamdang? Pangulong Aquino siniguradong magkakaroon ng katarungan ang mga biktima ng Maguindanao Massacre sa patuloy na pagdarami ng mga kritiko dahil sa matagal na paghihintay ng hustisya para sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Ipinahiwatig ng gobyerno noong Sabado na kailang sinisiguro ang kailang patuloy na pagsulong sa kaso upang tuluyan ng mabigyan ng hustisya ang mga pamilya at biktima ng Maguindanao Massacre noong November 23, 2009. Kabilang na dito ang 32 mamamahayag. Ayon sa pahayag ni Assistant Secretary Abigail Bate, Deputy Spokesperson ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino, sa nangyaring paggunita ng ika-5 taong anibersaryo ng massacre noong nakalipas na linggo. Sinisigurado ng gobyerno na ginagawa nila ng lahat ang kanilang makakaya upang mas may sulong pa ang kapakanan ng mamamayan. Dagdag pa niya, patuloy silang nakikirama sa lahat ng biktima at sila rin ay nangangarap na malutas na ang kasong ito sa lalong madaling panahon. Binigyan ni Enivalte na ang executive ay bahagi lamang ng prosecution at ang ibang bahagi ng gobyerno, particular na ang judiciary, ay involved din sa paglilitis. Noraida Acad para sa Comunate News. Ayan, maraming salamat kasamang Dang. Yan po ang mga balitang nakalap sa loob at labas ng Bangsamoro Communities, hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Kumunet. Balita Bangsamoro. At ngayon naman pakinggan natin ang ginawang panayam ng Comunate sa ating mga kababayan kaugnay sa mga sunod-sunod na karahasan na nangyari sa ilang parte ng Mindanao at maging ang kanilang panawagan para sa kapayapaan. Ako po si Rudy D. Palaga from Bukidnon, Unifad. Ano ang masasabi ninyo sa kasalukuyang mga pambobomba sa ilang bahagi ng Central Mindanao? Ang masasabi ko po dyan, hindi natin nasiguro kung sino ang may gawa. Yun lang po. Ano ang inyong panawagan sa mga taong gumagawa ng ganitong klaseng karahasan? Panawagan ko po sa taong sino mang gumagawa sa pangbomba, maawa naman sila sa taong nasasagasaan nila. Yun lang po. Sa tingin niyo, paano ito makaka-apekto sa peace process? Sa tingin ko, hindi yan makaka-apekto sa usapang pangkapayapaan po sa Mindanao. Dahil plansado na lahat ang usapang pangkapayapaan. Ano sa tingin mo ang kailangan upang makamit ang kapayapaan sa Mindanao?
Sa tingin ko, wala namang dapat patunayan ang Bangsamoro government dahil ilang bisis na napatunayan ng gobyerno at saka Bangsamoro government. Pero sa ngayon, ang alam ko, dapat ibigay na yan, hiling ng mga Bangsamoro government. Dahil yun lang ang alam ko na magkakasolusyon sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Ako nga pala si Al-Rashid Hashim, galing sa Kidapawan City at kasalukuyang membro ng Kabataan Party List, USM Chapter. Kinukundi na po natin itong mga kasalukuyang mga pambobomba sa Central Mindanao. Sa amin po bilang isang tagapagtaguyod ng karapatang pantao at dito po kami ngayon sa membro ng mga progresibong kabataan, kinukundi na po talaga natin itong mga nangyaring serya ng pambobomba. Unang-una po sa lahat, wala pong ibang naapektuhan sa mga serya ng pambobombang ito kundi ang mga tao sa komunidad. Pangalawa, nasisira po yung mga buhay ng mga nabibiktima nito. Sa katunayan po, dito po sa may North Cotabato, nung ilang araw lang, may sumabog pong bomba mismo po sa aming paaralan sa may University of Southern Mindanao, na kung saan dalawa po ang namatay at 26 ang sugatan. Ngayon, ito pong mga gumagawa po nito, hindi lang na po nila naiisip kung ano yung mga consequences na haharapin ng mga biktima nila. Sana po ay matuldukan na ito, sana po ay maresolba na ito, sana po ay kumilos na yung ating mga kinaukulan para mahuli na at matigil na yung ganitong klase ng karahasan. Malaking panawagan po na sinusulong ng mga progresibong kabataan sa mga taong wala pong magawa kundi yung manira po ng buhay ng tao at manira po nung kinabukasan ng mga tao. Itigil nyo na po yan kasi wala pong nangyayaring maganda sa ginagawa nyo. Datapwat, ang mga nabibiktima nyo po ay mga civilian din na katulad nyo, tao rin po na katulad nyo, ipagpalagay na lang po natin yung mga namatay doon sa pagsabog ng bomba. Ano kaya yung nararamdaman ng mga kamag-anak nila, particular yung mga nanay at tatay nila na pilit silang sinusuportahan sa pag-aaral nila para makatapos at baka sakaling makaahon sila sa kahirapan. Isipin na lang po natin yan sa mga gumagawa po sana nito. Sana po maisip nyo kayo rin mismo sa inyong mga sarili. Meron din po kayong pamilya. Huwag na lang po nating hintayin na mangyari po mismo sa ating mga pamilya ito, dahil kung masakit man po sa mga kamag-anak ng mga nasawing biktima itong nangyari sa kanila, ano po kaya kung sa inyong mismong pamilya na mangyari yung ganitong trahedya? Sana po'y maisip ninyo yung inyong ginagawa at sana po'y matauhan kayo sa inyong mga ginagawa. Well, sa peace process naman po, wala naman po tayong medyo masasabi kasi ito naman po para sa aking sariling pananaw, para sa aking sariling opinion, hindi pa naman po talaga tukoy kung sino itong mga taong gumagawa ng serye ng pambobombang ito. Dahil po nung last week po, nung nangyari ang pambobomba dito sa may University of Southern Mindanao, sabi or haka-haka doon po, maging ang social media ay nag-trend po siya na ang gumawa po ay ang BIFF o yung Bangsamoro Freedom Fighters, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Pero sabi po nung kanilang spokesperson na hindi po sila umamin or hindi po sila nag-commit na sila ang may gawa nito. Tingnan po natin sa ibang anggulo dito po sa peace process na nagaganap between the GPH and the MILF. Kung ako ay isang kasapi ng MILF, hindi ko po sisirain yung ganitong usapan na kung saan tumutungo na siya doon sa sinasabi nilang tuwid na daan.
hindi ko lang siya basta sisirain doon sa pambobomba ko lang ng isang beses at masisira na yung lahat ng pinaghirapan ng Bangsamoro. Siguro po doon sa mga kailangang gawin para makamit yung tunay na kapayapaan dito sa Pilipinas, hindi lang dito po sa Mindanao, maging sa buong Pilipinas. Unang-una po sa lahat, isulong po natin yung Bangsamoro Framework Agreement. Pangalagaan po natin yung nasimulan na po natin na adhikain sa parte po sa parte po ng gobyerno ng Pilipinas. Sana po magtuloy-tuloy po ito at hindi po maging isang hadlang doon sa peace process na ating ongoing pong peace process. Ganun din po naman sa MILF. Sana hindi po ito maging hadlang din na kung saan masisira yung ilang daang taon na pinaghirapan ng Moro Islamic Liberation Front pati na ng Central Committee na sa ganitong serye lang ng pangyayari ay masisira po yung ating napagkasunduan dahil ito pong mga serye ng pangyayaring ito na pananaw ng kabataan, gawa-gawa lamang po ito ng mga iilang tao na gustong sirain yung kapayapaan dito sa ating komunidad, particular sa Mindanao. Gusto nilang sirain yung ating tinatamasa ngayong kapayapaan at tatamasin pang kapayapaan, pangmatagalang kapayapaan sa mga hinaharap. So, isang panawagan po doon sa grupo ng gobyerno at MILF, panawagan po ng kabataan na sana hindi po ito maging hadlang at tuloy-tuloy na yung kasunduan natin at isulong po natin, pangalagaan po natin, suportahan po natin ang Bangsamoro Framework Agreement. Maraming salamat po. Tinig ng Kapayapaan. At yan po ang boses at saloobin ng ating mga kababayan. Oras natin ngayon sa Radyo Vida ay ganap ng alas 7:59 ng gabi. Susunod ang ating live interview kay Sir Carlito Caloy Manlupig, Presidente ng Balay Mindanao Foundation Incorporated. Sa pagbabalik po yan ng ating programang Oh, Mare, bakit inuubo na naman ang anak mo? Paano, Mare? Nagsusunog na naman ng basura ang kapitbahay namin. Ha? Hindi ba nila alam na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura? Ayon sa ating Municipal Ordinance No. 3, Series of 2009. Para maiwasan ang pagsusunog ng basura, kailangang paghiwalayin ang mga nabubulok at hindi nabubulok. Pwedeng gawing pataba sa mga pananim tulad ng dahon at mga pinagbalatan ng prutas. Ang pwede pang mapakinabangan ay maaring ibenta sa mga junk shop tulad ng mga sirang kagamitan, plastic, bote at lumang dyaryo. Ang mga nakakalasong basura tulad ng baterya, diaper at bote ng mga pestisidyo ay dapat ibiding sa likod ng inyong bakuran. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o COMONET. Ang oras po natin ngayon mga kaibigan ay 1 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Sa puntong pong ito, atin pong makakapanayam ng live si Sir Carlito Caloy Manlupig, ang presidente po ng Balay Mindanao Foundation Incorporated. Assalamualaikum at magandang gabi sa iyo, Sir. Welcome po sa ating programang Bangsamoro ngayon, ang tinig ng kapayapaan. Ako po si Bobby Benito, kasama ko po si May Paggo at si kasamang Derek Sanico. Magandang gabi din po. Mayong gabi. Assalamualaikum. Yes, sir. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong Balay Mindanao at paano po ito nagsimula, sir? Yung Balay Mindanao, isang maliit na NGO. Nagsimula po kami noong 1996, isang grupo ng mga volunteers na mga advocate ng agrarian reform. Naisip namin na mga malaki ang may pagkakataon na tumulong sa mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupa sa pamamagitan ng agrarian reform program. Kaya nabuo po yun noong 1996.
At nag-umpisa po kami dun sa usapin at pagkilos sa land rights and land reform, hanggang nag-evolve po kami into a development NGO, at eventually ay naging peace building NGO po kami nung kami po ay hiniling na mag-mediate sa isang peace process between the Philippine government and yung isang breakaway ng Communist Party of the Philippines, yung RPMN. At doon po nag-umpisa, naging peace building NGO po kami dahil sa aming initial na response, no, pagtugon doon sa hamon na mag-mediate, no. Kami po ang in-appoint na maging independent secretariat at independent mediator sa peace process between the Philippine government and Mindanao-based communist group. Kaya po doon nag-umpisa ay nagsimula po kaming maging peace building NGO hanggang nag-evolve na po yung aming programa sa peace education at hanggang dumating na nga po sa may mga community-based peace building program na po kami. Po, talagang nagsimula po, no, sa may pwede nating masabing may achievement itong inyo pong grupo sa usapin ng peace building. Sir Caloy, si Bobby Benito ulit ito. Anong ang tinututukan gawain o mga activities ng Balay Mindanao sa kasalukuyan sa gitna po ng samut-saring problema, maging sa problema yung sa amin po palang paniniwala na yung kawalan ng kapayapaan sa ating bansa at sa ating mga pamayanan ay dahil merong kakulangan sa kaunlaran, no? Napakarami ng mahihirap. At yung kawalan ng kaunlaran naman ay dahil din po sa hindi pagkakapantay-pantay at walang katarungan, lalong-lalo na sa pagmamay-ari ng mga basic na economic and political resources tulad po ng lupa at mga fishing grounds. Kaya po ang aming lahat po ng aming mga programa ay nakatuon po doon sa pagwawasto in our very small way. Maliit lang po tayo na NGO na sana kahit na papano ay yung ating peace building ay nakatuon po doon sa pagharap, pagsama sa mga pamayanan na kanilang maintindihan, maunawaan at harapin ang mga problema ng kawalan ng kapayapaan dahil sa kawalan ng kaunlaran at dahil sa kawalan ng hustisya at pagkakapantay-pantay. Ang amin pong parang sinasabi natin pinaka-main, pinaka-focus at pinaka-flagship na mga programa ay ang pagsama po sa mga pamayanan na directly affected by violent conflicts. Kaya po meron po tayong team, maliit na team na nakatira, kasamang namumuhay at kumikilos sa mga pamayanan ng Alyosan, ng North Cotabato at ilang pamayanan sa Maguindanao para po sa mga communities na affected by the issue po ng Bangsamoro at sa pagpupunyagi at pagsusumikap po ng Bangsamoro na makaroon ng sariling identity, sariling karapatan sa kapayapaan. Meron din po tayong team sa Surigao. Ito po naman ay nakikisalamuha, nakikitira, tumutulong sa mga pamayanan na humarap sa issue po naman ng insurgency. Nandun po tayo nakatira sa pinakamalaking kampo ng NPA sa Mindanao, doon po sa Surigao. Meron din po tayo maliit na team doon. So yun po yung ating pinaka-flagship. Ito po yung sa ating very small way, very modest way po ay hopefully we are able to help create small spaces where people can come together and resolve their own issues and hopefully bring about peace. Yun po yung ating focus po. At kung hindi ako nagkakamali, Sir Caloy, aktibo
din po ang grupo ninyo doon sa pagpapacilitate ng dialogue sa pagitan ng mga civil society organizations at itong ating security sectors. In fact, ang ilan sa mga civil society organization dito ay naging bahagi ng inisyatibong ito. Ito po yung Good Wednesday Group. Baka pwede po nating mai-share sa ating mga tagapakinig kung ano yung dialogue na ito with the security sectors. Opo. Yung kami nga po sa Balay Mindanao, sa ating pong napakalit na grupo, ay we feel na privilege po, no? Dahil may binibigyan kami ng tiwala na makatulong kahit papano. Halimbawa po nung Maguindanao Massacre at talagang nasira po yung anuman yung mga linya between government, civil society, military, non-state, talaga pong nagkawatak-watak na wala yung linya. At binigyan po tayo ng pagkakataon na tumulong na maibalik po yun, no? At isa nga sa naging resulta nito ay yung Good Wednesday Group for Peace. Masayang-masaya po kami nakikita na kahit na papano ay nanumbalik po yung tiwala sa isa't isa, nanumbalik po yung tiwala sa pagkakataon ng pag-uusap bilang magkakapatid, no? At we feel privileged na nakatulong po doon. Isa po sa naging resulta din ng aming pakikipag-ugnayan sa mga non-state armed groups tulad po ng MILF at iba pang mga communist armed groups dito sa Mindanao ay ang pangangailangan po talaga na magkaroon ng mga tulay para mag-usap yung iba't ibang mga iba't ibang grupo. At dahil nga po doon ay meron tayong na-develop na programa na makipag-ugnayan sa state security sector po. Kaya meron tayong programa para sa mga armed forces, sa police, at iba pa pong ahensya ng gobyerno. Ang basic principle po natin dito sa pagbubuo po ng kapayapaan is not a matter of defeating each other, it's a matter of winning together. Kaya nga po sabi natin sa ating inclusive peace, wala po dapat maiwan, dapat kasama po lahat. At yun po yung prinsipyo na gumagabay sa atin, sa ating pagkilos kasama po ng mga security sector ng gobyerno at pati po ng mga non-state armed groups, ng mga civil society at ng mga local government units po. Opo. Sir Caloy, gaano naman po katagal nag-ooperate itong Balay Mindanao po? Nung nag-umpisa po tayo, isang maliit na volunteer organization noong 1996. Kaya teenager po tayo. Nag-debut po kami noong May 8, 18 years na kumikilos. Nag-umpisa po kami dito sa Northern Mindanao hanggang nakarating po sa isla ng Dinagat, Surigao, hanggang nakarating nga po dyan sa Maguindanao, Central Mindanao. At sa ngayon po, modest aside, tayo din po ay aktibo kumikilos sa mga Global Peace Initiatives. Tayo po ang secretariat ng isang malawak na network ng mga peace builders sa Asia. Ang tawag po dito ay Action Asia. At meron din po tayo mga ilang engagement sa mga ilang security sector sa Europe halimbawa po. But din po ay dahil resulta ito sa ating pagkilos sa ating basic na programa. Ito po yung ating community-based peace building program. Ito pong network na Action Asia, Sir Caloy, ano po yung mga ginagawa nila? Yung Action Asia po pala isang pagsasama-sama ng mga individual na mga peace workers around Asia. Ang ginagawa po natin, itong network na ito ay isang space where mga peace builders po ay we can nurture each other, we can inspire each other. Kaya every 2 years po ay meron tayong tinatawag na Asia Peace Builders Forum. Nag-umpisa po ito noong 2006 dito sa atin sa Mindanao. We hosted the first ever Action Asia Peace Builders Forum. 24 countries po yung mga dumalo doon. Nasundan po ito ng after 2 years, nasundan po ito doon sa Nepal. At after 2 years, nasundan po ito doon sa Cambodia. After 2 years, nasundan po sa Timor-Leste. At bago lang po, first week of October this year, ay doon po naman sa Myanmar.
At meron din po tayo mga country program sa mga focus countries sa Asia kung saan matindi po yung pangangailangan ng interventions para po sa peace building, lalong-lalo na po sa Sri Lanka at saka sa Nepal. Si Derek Sanico po ito, Sir Caloy, dagdag pong katanungan, maliban po dun sa mga initiative natin dun sa ating peace building program, ano pa po yung ibang programa ng ating Balay Mindanao, at saka ano po yung mga strategies natin sa pagtulong dun sa ating mga communities? Yung isa pong ang latest po natin, kasi po parang nag-evolve po tayo hindi po, nag-umpisa nga po tayo sa isang agrarian reform NGO, Land Rights, tayo pa yung sumaparta doon sa Mapalad campaign, yung mga lumad ng Bukidnon para makamtan yung kanilang lupa at iba pang mga maliliit na magsasaka dito sa Mindanao, hanggang naging development NGO po tayo, tumutulong sa mga barangay para po kanilang mabuo yung kanilang mga development plans in a participatory and democratic manner, hanggang nag-evolve po tayo sa peace building. Noong 2011 po, December 16-17, tinamaan po tayo ng Sendong. Libo-libo po yung namatay dito sa Mindanao, sa Cagayan de Oro at Iligan. At marami po tayong mga kasama na muntik na rin pong madisgrasya. Ilang oras po sila nakabitin sa mga puno at sa itaas ng mga bubong. At nakita po natin ang pangangailangan, tumugon sa pangangailangan yun. Kaya po ngayon, ang Balay Mindanao ay isa na ring disaster response NGO dahil after po nung Sendong, meron na naman tayong Pablo nung December 4, tapos nagkalindol sa Bohol, tapos meron namang Yolanda. Kaya nag-evolve na naman yung Balay Mindanao into a disaster response NGO, at ang programa nga po natin ngayon ay nakatunan ngayon sa hindi lang peace building, kung hindi resiliency building din po para sa mga pamayanan, para handa tayong humarap sa mga disasters, mga sakuna tulad ng bagyo, lindol, baha at iba pa po. Yun nga po sir, napaka-lawak pala po ng ating programa at saka yung ating pero para lang po malinaw, tayo pa isang maliit na NGO, hindi po natin kayang gawin ang lahat. Naniniwala po kami na tayo po isang maliit na parte lang po ng kabuuan ng mga napakalawak na kumikilos para sa kapayapaan. Kaya nga we feel privileged po na kahit papano, kahit na malayo kami dyan sa Central Mindanao, ay merong pagkakataon na kahit papano ay makapagbigay tayo ng konting kontribusyon. Oo nga, sa opinion po sir, sino-sino pa po yung ating mga partners dito sa loob ng Central Mindanao? Ay, yung ano po naman ay siyempre pinagmamalaki po namin yung tiwala na binibigay ng civil society organizations yan, kaya naging nabuo na po yung Good Wednesday Group for Peace. Ang amin pong team ay nakatira doon po sa Alyosan mismo, at nasaya nga po kami na kahit papano ay nag-umpisa po kami sa pagkilos dyan sa Barangay Dungguan. Unfortunately, magulo po ngayon. Alam namin na may konting gulo sa Barangay Dungguan doon sa Alyosan. But kami naman po ay naniniwala na pagkakumilos lang yung mga community, mga pamayanan, ay wala po namang imposible na pwedeng gawin po. Kaya mahaba po yung yung paglalakbay kasama yung mga pamayanan diyan sa Alyosan, sa iba pang sa Alamada at iba pong maliliit ilang lugar po diyan sa Maguindanao. Yes po, Sir Caloy, ano naman po yung mga partisipasyon ng Balay Mindanao sa gagawaing pangkapayapaan o peace building, at pati na rin po yung kasalukuyang takbo ng Bangsamoro Peace Process? Yung halimbawa ngayon po, siyempre ang amin pong hangarin na kahit paano ay makapagbigay ng kontribusyon. Ang ginagawa po natin ngayon sa Alyosan ay meron po tayong barangay to barangay po na mga pagpupulong o puli para po lumawak yung constituency ng kapayapaan. Kanina lang po ay nagkaroon tayo ng isang
pagpupuli isang forum dito sa Cagayan de Oro na among the barangay leaders sa Cagayan de Oro tungkol po sa BBL dahil bukas po ay merong congressional hearing dito sa Cagayan de Oro na pamumunuan ni Congressman Rufus Rodriguez. Kaya po yung ginawa namin ay ngayong araw bilang paghahanda doon sa forum ay may paghahanda po doon sa hearing ay nag-forum po tayo dito. At meron po tayong resource person galing po sa legal team ng DPC po na nagbuo ng BBL. Maraming salamat po Sir Caloy at meron lamang po kami mga karagdagang katanungan. Halimbawa po nito, gusto po naming makuha sa inyong opinion tungkol po rito. Ano ang masasabi ninyo sa kasalukuyang mga pambobomba sa ilang bahagi ng Central Mindanao? Nakakalungkot po, pero mukhang bilang mga anak ng Mindanao, by the way, ako po pala ipinanganak at lumaki dyan sa Cotabato. Ako po ay anak ng giyera, lumaki po ako na kaharap yung giyera noong 70s. Ako po ay nasa high school at college sa yung height ng digmaan ng giyera dyan sa atin sa Cotabato. Kaya alam ko na po naman na tuwing papunta na sa resolution, tuwing papunta na sa kapayapaan, ay tumitindi po yung harang, yung mga constraints, yung mga problema para hindi po makamit yung kapayapaan. Pero sa ngayon po kasi ang tingin ko, despite sa mga ganito pong mga kaguluhan, ay lumawak na po ng gusto yung Peace Constituency. At alam ko po na kayang-kaya po natin itong harapin. Ang lagi ko pong binibigay na halimbawa ay yung giyera dyan sa atin sa Central Mindanao. Noong 2008, napakalaking giyera, pinakamaraming IDPs, pinakamaraming bakwit sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo po yan. We even outnumbered yung evacuees sa Darfur, sa Syria, at iba pang lugar sa Africa. 2011, muntik na namang magkagiyera, pero hindi natuloy. Ano pong pagkakaiba noon? Noong 2008, naghintay lang tayo ng giyera. 2011, hindi po tayo pumayag na magkagiyera. Kaya sa tingin ko po, hanggang ang mga taong bayan, ang mga pamayanan, ay hindi papayag na magkagulo, hindi po magtatagumpay yung mga humaharang sa kapayapaan. And I have full faith in our community na mga tao, mga kababayan, na tama na po yung tama na yung kaguluhan. Sobra na yung dinaanan nating mga paghihirap, the cruelty of the madness of war. Alam po ninyo yung mga kapitbahay ko, yung mga kababata ko po dyan sa Cotabato, sa Old Market, halos patay na pong lahat dahil sa giyera. So, tama na po yung madness na yun. Palagay ko naman ay dumating na tayo sa punto na handa na po tayong harapin ang kapayapaan. Opo. Kung sakasakaling may pagkakataon, Sir Caloy, na makausap mo itong mga taong gumagawa ng ganitong mga klaseng karahasan, ano kaya ang pwede mo masasabi sa kanila? O yung panawagan po ninyo? Opo. Yung una po ganito, nirerespeto ko po at nauunawaan na may mga tao, may mga grupo na sagad na rin po ang pasensya at sagad na rin dahil sa dami ng ating problema. Dami din naman, totoo naman, na hanggang ngayon, ang dami pang mga injustices na hindi na-address. Hanggang ngayon, ang Maguindanao Massacre ay hindi pa resolved. Hanggang ngayon ay ang dami pa rin mahihirap na mga kababayan, mga magsasaka lalo na, mga mangingisda lalo na. So totoo po naman talagang may dahilan kung bakit walang kapayapaan, dahil walang kaunlaran at dahil walang katarungan. Pero siguro naman ay nakita na natin na hindi po sagot sa ganitong problema ang karahasan sa atin pong pagharap sa mga ugat, mga dahilan, pinaka-core reasons kung bakit may ganitong kaguluhan ay hindi po kaguluhan ng sagot, hindi karahasan ng sagot. Kaya naman ay bigyan natin ng pagkakataon ng kapayapaan. Again, I respect the position,
But I just hope, no, I call on mga kababayan natin na bigyan naman sana ng pagkakataon ang magkaroon tayo ng kapayapaan sa mapayapang pamamaraan. Yung mga ating pong mga kapatid sa MILF, ilang taon nang nakikipagdigmaan, binibigyan ito ng pagkakataon. Ito pa kaya mga bago na kaumpisa pa lang sa karahasan. Kaya sana po ay bigyan natin ng pagkakataon, lalo na po yung ating anak ng ating mga anak, ang ating sunod na henerasyon. Nakita ko po, I lived, ako po ay nabuhay sa karahasan dyan sa Cotabato. Tinuturing ko ang sarili kong maswerte na buhay pa despite all the violence that I've lived through. Sana po ay tama na yun. Harapin na po natin ng isang mapayapang bukas. Sana po. Opo. Sa tingin niyo po, Sir Kaloy, ano po yung kinakailangan talaga upang makamit itong kapayapaan once and for all dito sa Mindanao? Yeah, I think ang main sa akin pa rin po ang major challenge pa rin po, ang hamon pa rin po talaga ay harapin po yung pinakaugat ng kaguluhan. Ito po talaga yung kahirapan. Ito po talaga yung kawalan natin ng nawala po kasi lalo na yung identity ng Moro. Ninakaw po yun Tayo mga Pilipino, ninakaw din yun ang ating, in other words, we have been dispossessed of our lands. Mm-hmm. We have been dispossessed of our identity. Malaking problema po yun, no? Kaya dapat po maibalik yun. At ito nga po yung BBL, isang napakalaking hakbang po na ma-rectify, na maitama po yung historical mistake na yon. Kaya sana po ay bigyan natin ito ng pagkakataon. Apo. Ano naman po yung inyong mensahe, sir, sa ating mga tagapakinig dito sa Mindanao, at lalo na po yung panawagan po ninyo dahil pinagdiriwang po natin yung Mindanao Week of Peace sa linggong ito? Yung siguro po yung sana ako po kasi nararamdaman ko nararamdaman po kasi natin ngayon na merong bagong bagong wind yung pagbabago ng pagtingin sa isa't isa. Tapos na po yung panahon ng antagonism, tapos na po yung panahon ng mutual distrust. Pagkakataon na po ngayon ng bigyan ng pagkakataon ng ang isa't isa na sabay-sabay na magtungo sa kapayapaan. Sabi nga namin, 'di ba, yung peace po, kapayapaan is spelled in bold letters, capital letters, capital P, capital E, capital A, capital C, capital E. Capital peace po 'yun Ibig sabihin, hindi lang po ito maliliit na kapayapaan, malaking kapayapaan po ito, at sa malaking kapayapaan ay na-address po yung mga ugat na mga problema. At wala pong naiiwan, walang natatalo, lahat po ay panalo. Kaya sana po, especially as we celebrate the Mindanao Week of Peace, may this be a chance for us to win together. Wala po sanang maiwan, because in peace, no one should be excluded. Wala po dapat na maiwan, lahat po tayo ay kasali dito. Sir, meron po bang mga announcement o activities po na gusto nyong ibahagi sa ating mga tagapakinig, yung mga gagawin po ng Balay Mindanao? Yung ginagawa po natin ngayon ay community-based po yung ating mga activities in solidarity with the Mindanao Week of Peace. Meron po tayong mga series of community consultations and dialogue sa Alyosan. Meron din po tayong series doon sa Surigao. Meron din po dito sa Northern Mindanao, sa Cagayan de Oro at Misamis Oriental. At ito po lahat ay we consider this our very modest contribution sa malawak po na lumalawak palalo na movement ng mga peace builders dito po sa Mindanao. At salamat po talaga sa binibigay niyong pagkakataon sa Balay Mindanao na makapagbahagi in our own little way po, no, na para po sa malaking kapayapaan dito sa Mindanao at sa buong bansa po natin. Maraming salamat po, sir, sa panahon na ibinahagi niyo po sa amin. Salamat din po, sir. Maraming salamat po talaga sa pagkakataon na magkapagbahagi po naman kami.
Yun po mga kaibigan, si Sir Carlito Caloy Manlupig, Presidente ng Balay Mindanao Foundation Incorporated. Susunod po ang ating makakapanayam at atin pong mapapakinggan ang iba pang saloobin at opinyon ng ating mamamayan kaugnay po sa sunod-sunod na karahasan na nangyari sa ilang parte ng Mindanao. Abangan po yan sa pagbabalik po ng ating programa. Tinig ng Kapayapaan. Sige, Janet. Sige, Janet. Iiri mo pa. Ayan. Babo, Ginan, bakit walang iyak ang anak ko? Tayan, huwag kang mabibigla ha. Kasi patay na ang ating anak. Ayon sa National Statistic Authority, may 35 mga bata ang namamatay sa kabuuang 1,000 na pinapanganak kada taon. Para maiwasan ito, kailangan magpunta agad sa pinakamalapit na birthing clinic, Royal Health Unit o di kaya'y hospital. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o COMUNET. Para sa iyo, ano ba ang kapayapaan? Para makamit natin ang tunay na kapayapaan, kailangan alamin natin o huwag manakit sa kapwa nating tao. Huwag magsalita, huwag humatol ng maling akala. Alamin natin bilang isang tao rin sila na may dignidad. Bilang isang mamamayan, ang kailangan natin para maabot ang kapayapaan ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ating mga sarili. Dahil naniniwala ako na ang kapayapaan ay nagsisimula sa ating mga sarili. Simula mismo sa ating tahanan, yung magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng isang tahanan o di kaya sa loob ng isang community na paano natin ma-advocate yung tinatawag na peace in education. Hatid sa inyo ng Forum ZFT Civil Peace Service. Balita Boss Tinig ng Kapayapaan. Balik po ang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Oras natin ay ganap ng alas 8:29 ng gabi. At ngayon naman, pakinggan natin ang ginawang panayam ng ating mga kababayan kaugnay sa mga sumusunod na mga karahasan na nangyari sa ilang parte ng Mindanao, maging ang kanilang panawagan para sa kapayapaan. Ako si Jong Gadyon ng Interfaith sa Pagadian at sa Mongol Sur. Ano ang masasabi nyo sa mga kasalukuyang mga pambobomba sa ilang bahagi ng Central Mindanao? Nakakatakot yun dahil buhay ang nakasalalay pag matamaan ka sa bomba. So talagang maka-apekto to sa mga hanapbuhay ng tao. Ano ang inyong panawagan sa mga taong gumagawa ng ganitong klaseng karahasan? Tama na siguro, panahon na magbago tayo para sa isang mapayapang pamaraan at mamuhay ng payapa para sa ikauunlad naman ng Mindanao. Sa tingin niyo, paano ito makaka-apekto sa peace process? Kailangan na sisikapin na hindi ito maka-apekto ng peace process dahil kung isipin natin, baka gawa lang to ng mga third party ng hindi kasama sa peace process o gusto lang manggulo. Kailangan siguro natin ng isang pagsisikap na magkamit natin ang kapayapaan ng Mindanao sa pamagitan ng magkaisa at magtulungan para mabigyan ng hustisya kung sino yung mga nabiktima sa ilang dekada na ating experience itong kaguluhan sa Mindanao. Ano sa tingin mo ang kailangan upang makamit ang kapayapaan sa Mindanao? Sa nasabi ko na kanina, kailangan natin ng pag-iisa. Kailangan na siguro na magkaisa tayo, mga Musliman, mga Christian o malumad o mga IPs. Kailangan natin ipagtibayan yung sinatawag nila na interfaith kasi ngayon malakas yung interfaith at paniwala na kailangan ang pagkakaisa sa lahat ay solusyon ng kapayapaan natin dito sa Mindanao. Ako po si Tony Said, taga-Tawi-Tawi po ako. Ano ang masasabi niyo sa kasalukuyang mga pambobomba sa ilang bahagi ng Central Mindanao?
Ang masasabi ko lang po sa pagbobomba sa ilang bahagi ng Mindanao, sana yung mga gumagawa nito, hindi na nila patuloy gagawin kasi nakaka-apekto talaga to sa mga mamamayan, lalo na sa Central Mindanao tulad ng part of Cotabato, North Cotabato. Marami pong mga nasawing mga buhay diyan or nawala ng buhay kasi hindi naman po 'yan yung motive ng mga na yan is hindi yan pwede patuloy na ginagawang ganyan. Ano ang inyong panawagan sa mga taong gumagawa ng ganitong klaseng karahasan? Ang panawagan ko lang po is sana hintuan nila na or huminto na sila sa ganitong klaseng gawain. Kasi wala din naman silang mapapala kundi nakadisturb lang sila sa buhay ng ibang tao or sa kapwa nilang tao or lalong-lalo na sa kapwa nila kung Muslim man sila or kung hindi nila kaya respetuhin yung ibang tao na bilang yung kapatid nilang Muslim or kapatid nilang bilang karapatan pa tao na yun naman igalang nila Sa tingin nyo, paano ito makaka-apekto sa peace process ngayon? Para sa akin, depende kung papapekto yung mga peace planner dito sa pambobomba na to. Pwede rin maka-apekto pero kung hindi naman sila papapekto, wala rin naman. Hindi rin makaka-apekto sa peace process ngayon kasi ibang grupo din naman gumagawa niyan. Ang affected lang diyan is yung tao na mawawala ng tiwala Baka yung tulad ng mga from the MILF side na hindi na sila maka-concentrate diyan sa mga victim ng mga bomba. Baka mawalan sila ng tiwala, sabi nila may peace process din naman ngayon tapos hindi rin sila mabigyan ng importansya o karapatan. Para huli sa katanungan, sir, ano sa tingin mo ang kailangan upang makamit ang kapayapaan sa Mindanao? Isa lang po dyan lahat tayo dapat magkaisa. Kristiyano man o Muslim or IP, yung indigenous people, dapat tayo magkaisa. At sumuporta dito sa peace process, lalong-lalong na dito sa Bangsamoro Basic Law. Dapat suportahan natin. At sa this coming election yung tungkol sa plebisito, dapat lahat tayo suporta dyan Kasi kung hindi, lalo lang yan gugulo. Siyempre, yung mga humahangad ng kapayapaan pag hindi yan mabigyan, gumagawa naman ng another strategy para lang mabigyan talaga sila. So, huwag na natin antayin na mangyari pa yun, buhay lang mawawala doon. Kaya sumuporta lang tayo at tumulong. Yun ako. Tinig ng Kapayapaan. At yan po ang boses at saloobin ng ating mga kababayan sa community. At marami na pong nakarating na mga text dito sa ating text line kasamang Derek, At kasamang Bobby. Po, inulan tayo ng text, Tama, yan, kasamang Bobby, Okay. Ito, galing kay 883, Sabi niya, magandang gabi. Sunod-sunod ng bombing sa Cotabato, sabi niya, pero mga KSP lang yan, kulang sa pansin. May mga inosente daw na nasawi dahilan sa lalong nawalan ng tiwala ang mga Mindanawans sa mga taong may pakanan nito. Only God knows kung sino sila. At ito din, isa pang message galing din kay 883. Good eve po, sino ba talaga ang may pakana sa lahat ng bombang nangyayari? At bakit ito pa ang pinapaputok sa Bangsamoro area? Pambihira naman, imbis na magkaroon na tayo ng kapayapaan, At meron pang isa dito, galing naman ito sa Talitay, Maguindanao, kasamang May at kasamang Derek, At ito ay nagpakilala. Siya po si Mads Abo, ito po yung kanyang text, Sa aking pananaw, ang Framework Agreement o ni Bangsamoro ang solusyon sa problema ng Bangsamoro dito sa Mindanao. Tama naman po yun. Iyon ang kanyang paniniwala. At meron pa rin dito. Actually, online tayo ngayon kasamang May. At merong nag-comment dito. Alam niya na online tayo. At sabi niya, ang observation daw niya, ang pambobomba ay every Sunday.
Every Sunday daw ang sabi niya. Malamang kasi yung latest samlang, tapos Opo. At may nagsabi dito baka daw rest day. So maraming salamat. Ganon. Opo. At meron naman dito galing ito kay Roel Suelo. Suportahan ang GPH sa MILF Framework Agreement kasi maganda plano nila for peace and development para sa Mindanao. Yes. From Lona Norte, Makilala, North Cotabato. Ayan, galing naman dito sa isa pa nating texter, galing sa 498, sabi niya, salam at magandang gabi sa Lucky. Maguindanao yata yan kasama may, no? Sige, kaya mo yan. Ayan, at sabi niya, sa makakasalita ng tabang sila tampal libutan, mama sa pano, nganan tatalungan sila nawalay. Tama ba yung pagbabasa? Nasunugan daw sila ng bahay. Okay. Sa libutan po yan. Meron pa ring text dito kasamang direct, magandang gabi, tanong ko lang paano na ang tunay na mga BIAF senior na kibaka parang baliwala dahil undergraduate sila. Para kay blank, hindi na natin banggitin ang pangalan, hindi na sila pwede. Palagay ko hindi naman siguro ganito sapagkat kung ating babasihan yung Bangsamoro Basic Law at ang Comprehensive Agreement of the Bangsamoro, meron diyan aspeto doon sa normalization aspeto na kung saan magpo-provide ng livelihood. Ayun sa aking nabasa kasamang direct at kasamang may, at isa doon sa magkakaroon ng benefits ng livelihood ay yung mga walang pinag-aralan, yung mga mahihirap na hindi lang membro ng BIAF kundi pati yung mga komunidad na kung saan nasalanta talaga ng giyera. Sakop ng Bangsamoro galing pala ito kasamang May. Galing ito kasamang May sa Dos Maguindanao. Meron siyang initial na GM. Maraming salamat po sa pagtitext. Ayan. Yan, huwag po tayong mag-alala dahil may kaakibat po na normalization process. So lahat po ng ating mga nakikibaka ay mabibigyang pansin po yan. Gagawan po dun sa socio-economic kakaroon po ng isang committee dyan sa pagtingin para wala pong maiwan. Yan yung pong kagandahan dito sa normalization. Kakababi. Saka yung isang magandang punto din dito mga kaibigan, yung sinabi ni 631, yung mga bombings at iba pang mga hindi magagandang gawain ay nakapagbigay uli ng tinatawag nilang nawalan ulit yung kumpiyansa ng bawat tribo dahil nga dito sa mga ginagawang bombings at ibang mga hindi magandang gawain ng ibang grupo. Sa tingin kaya natin dito ano kayang pulso ng ating mga kababayan. Kung makikita nga natin, bumabalik yung biases na bumabalik na yung walang tiwala. At saka tama naman, nag-agree ako doon sa sinabi ng ating interview kanina si Sir Caloy, nung presidente ng Balay Mindanao, na hindi naman talaga maiwasan na meron talagang ibang nawawalan na ng pag-asa kaya gumagawa na lang ng ganitong klaseng mga pangyayari para kumbaga papansinin naman sila. Pero totoo yung sinabi ng ating texter na kulang sa pansin. Mahirap naman ata yun kung kulang tayo sa pansin tapos syempre, buhay, diba? Tsaka para sa akin, syempre normal lang naman na madismaya tayo paminsan-minsan. Pero imbis na palalain natin yung sitwasyon, bakit hindi na lang tayo gumawa ng paraan na para makatulong sa pag-usad ng kapayapaan sa Mindanao? Pero may punto yung na-interview kanina nung isang taga-Iligan yata yung interfaith na ang sabi niya, may tanong kasi si Sister Dang doon, sabi niya kung makaka-apekto ba itong kasalukuyang bombing yung karahasan dito sa ilang bahagi ng Central Mindanao. Ang sabi nung mama, ang sabi niya, makaka-apekto yan kung papa-apekto tayo. Oo, correct. So maganda yon, magandang punto yon dahil oo nga naman, talaga namang nasa sa tao lang yun, parang yun yung sa kanya. Kaya nga may mga panawagan nga na dapat yung government at saka MILF ay talagang keep the track of peace amid this situation in resolving conflict in Mindanao.
Ang ilan nga sabi nga nila, they must exert all possible efforts to overcome the current security challenges instigated by, ang sabi nga nila, yung iba dito sa ating mga kababayan na nag-comment mga anti-peace with the dedication of pero hopeful naman sila na with the dedication of Peace Panel and the Ad Hoc Joint Action Group, yung AJAG, as well as the continued support and cooperation of all peace-loving peoples, sabi nga nila, hindi ito magtatagumpay kung ang layunin man ito ay isabotahi yung kasalukuyang pag-uusap. At may mga panawagan din kasama ang direct sa kasalukuyang pambubomba doon sa mga perpetrators katulad nung na-interview natin kanina, na to spare the civilian, especially the helpless children, yung mga estudyante, na wala naman silang kinalaman dito sa kung ano man yung layunin ng pambubomba. Ang tanging layunin ng mga bata na ito ay mag-aral at nang sa ganon ay magkaroon sila ng brighter future. Tama po yun, Kakababi. Kasi kung makikita natin, yung kung gagawin po natin yung karahasan sa loob po din ng ating teritoryo within the Bangsamoro territory, para na rin ang ating ginawang karahasan ay para din sa Bangsamoro. Oo. At yan, para naman medyo gumaan-gaan yung ating loob, isa na naman pong awitin ang aming inahandog para sa ating mga tagapakinig. Ito po ay title po nito ay Kapayapaan, na kinanta po ni Komini. At isa po siyang kilalang Moro artist dito po sa ating lugar. Ito po ang awiting Kapayapaan by Komini. Pagising sa umaga, araw ang siyang natatanaw. Simuin ng hangin, siya namang nararamdaman. Nagbibigay buhay, liwanag sa kapaligiran. Mga lumpiang halaman, nagbibigay saya ang kulay. Mga ibong lumilipad ay malayang tunay. Simbolong pagkakaisa, tanging nilang tagay. Mga bukas pang darating, bigyan ng pagkakataon, kabataang naghahanga. Parang maimulat ang magandang kinabukasan.
katapusan. At yan po ang kanta ni Comini. Title po ay Kapayapaan. Nagbabalik ang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Oras natin ay ganap ng alas 8:46 ng gabi. At narito na po muli ang Bangsamoro News Update. Bangsamoro News Update. Sa ulo ng ating mga balita. Uling linggo ng Pebrero, bagong target ng Kongreso upang ipasa ang Bangsamoro Basic Law. Forum sa Bangsamoro Basic Law kaugnay sa karapatan ng kabataan. Balita Bangsamoro. Ang bagong target ngayon para sa pagsasabatas ng BBL ay sa katapusan ng Pebrero taong 2015. Ayon pa kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, ang chairman ng Ad Hoc Committee on Bangsamoro Basic Law, na mayroong 75 membro mula sa Kamara. Ang Bangsamoro Basic Law Bill na inendorso ng Pangulong Aquino sa Kongreso upang ipasa ang siyang magiging batas para sa bubuoing Bangsamoro government na siyang papalit sa ARMM. Sa kasalukuyan, naging masigasig ang mga membro ng nasabing committee sa mga public hearings at mga consultations sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, particularly sa mga lugar na kung saan direktang maaapektuhan ng bubuing agreement sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Nagpahayag naman si Congressman Rodolfo Biazon na ang nasabing BBL ay may sasabastas sapagkat mas marami di umano ang kaalyado ng Pangulo sa Kongreso. Sumaayon din si Biazon sa sinabi ni Congressman Rodriguez na sa darating na February pa may sabatas ang BBL. Ang mga rekomendasyon at mga proposal ay mahalaga para sa pagbabalangkas ng BBL ayon pa kay Congressman Biazon. Ito di umano ang isa sa mga basihan nila sa pagsasabatas ng nasabing bill. Kinakailangan din di umano ang kompromiso sapagkat ito ay negosyasyon na may agenda ang MILF, may agenda ang gobyerno at may mga agenda din ang iba't ibang stakeholders at inaasahan di umano na hindi lahat ng agenda ay maaari mapagbigyan ang lahat, dagdag pa ni Congressman Biazon. Nagtapos kanina lamang ang 2 araw na pagtitipon na may kaugnayan sa Bangsamoro Basic Law patungkol po sa karapatan ng kabataan. Ginanap sa Emanor Hotel, Cotabato City. Mahigit sa 20 kabataan ang nanggaling sa iba't ibang lugar sa Mindanao upang magtipon-tipon para makinig sa mga probisyon sa Bangsamoro Basic Law na may kaugnayan sa kanilang karapatan. Ang mga nasabing kabataan ay nagkaroon pa ng tour sa ibang lugar dito sa Maguindanao, particularly sa Talitay at sa North City, para lamang po makita yung mga out of school youth at in of school youth at makunan ng mga opinyon patungkol dito sa naturang Bangsamoro Basic Law. Ito po ay inorganize ng Teridis Home Journey. Ang mga kasangkot po sa mga naturang pagtitipon ay ang Kalitauhan Network at Mincon ASP. Balita Bangsamoro. Bangsamoro News Update. At yan po ang mga karagdagang balita na nakalap ng Kumunet sa loob at labas ng Bangsamoro communities. Bangsamoro News Update. Oras natin ngayon mga kaibigan ay 51 minuto makalipas ang 8:00 ng gabi. Sa punto mong ito, mag-i-entertain na po tayo ng mga tawag mula sa ating mga tagapakinig. O pwede sila mag-text kung hindi sila pwedeng tumawag. Sa mga nais pang magpadala ng mga komento, reaction o panawagan, maaari po kayong mag-text sa ating Comunet mobile numbers para sa smart subscribers. Mag-text lamang po kayo sa numerong 0998-169-0597. At para naman po sa Globe at TM subscribers, maaari po kayong mag-text o tumawag sa 0906-1620597. Yan po. At
Sa pagpapadala ng inyong mga mensahe, huwag mo nating kalimutang banggitin ang inyong kumpletong pangalan o maaring yung inyong nickname at maging ang lugar kung saan kayo nakatira. Ayan, maliban po sa pag-text, pwede rin po kayong tumawag doon sa Comunet mobile number. So ulitin ko po, 0998-169-0597 para po sa Smart at Talk and Text. At para naman po sa Globe, 0906-162-0597. Ayan, meron po tayong mga karagdagang text dito sa ating text line. Sir Bobby? Opo, talagang masugid nating taga-subaybay itong si GM. Meron siyang initial na GM. Ayon sa kanya, salam, tingnan maigi anong klaseng bomba at sino ang mayroong yan. Siguro patungkol pa rin ito dito sa seri ng pambubomba. Merong mga kinaukol na titingin diyan yung autoridad, yung SOCO at iba pang ahensya ng gobyerno na kung saan sila yung mag-establish kung anong klaseng bomba yan. Merong tawag diyan yung nasa yung signature ika nga ng ating mga kasundaluhan. Yun yung ating mga opinion po ng ating mga kasamahan, kasi nga palagi nga tayong inuulan ng mga violence activities ng ibang mga grupo, kaya nga hindi nga natin alam kung sino-sino sila, pero sana naman yung mga panawagan po ng ating mga kababayan na sana po hintuan po natin itong mga ganitong gawain, at lalo na dito pa rin po sa loob ng teritoryo ng Bangsamoro. Yes, at saka sa tingin ko kasi dito ang nangyayari dahil siguro sa mausad na takbo ng peace process, baka nawawala na sila ng pag-asa. Kaya nangyayari itong mga ganitong klaseng karahasan dito sa Mindanao. At sana naman panawagan nga natin sa ating mga tagapakinig at sa mga taong mga gawa nito. Alam po natin na napakahirap po nung proseso, matagal tayong naghintay at nagdusa sa mga nangyayari sa atin nung mga nakaraang pang historical injustices. Pero sana naman po ay i-address natin yung ating gusto na mangyari in a peaceful way. Ako naman, we call upon the authorities na doon sa mga responsable para sa tingin ko dito senseless yung continuing na pambobomba na ang target itong mga innocenteng civilian ay yung tawag diyan yung may magkaroon ng hustisya, kasi tingin natin dito they enjoy yung impunity. So dapat merong hustisya para pagbayaran kung sino man ang may kagagawa nun, and of course nandun tayo, nandun yung ating deepest sympathies, lalong-lalo na dun sa mga parents na kung saan nawalan sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Itong pambubomba, nagsimula yata itong nangyari nung nagkaroon ng quote and I quote, quote and quote na mortar shelling sa Kabasalan, na kung saan may 3 casualties at isa sa mga ito ay kabataan. At sumunod na naman po yung pambubomba sa may Kabakan sa overpass. Yes. At sinundan ito ng pambubomba dito mismo sa siyudad ng Cotabato. At kung matatandaan mo kasamang Derek, habang nagpo-program tayo noon, hindi pa tayo nagsimula, ay merong ang spot report na dahil nga doon sa pambubomba, at ang pinakahuli nga ay itong nangyaring pambubomba samlang sa North Cotabato, and hopefully we pray na sana ay dito na magwawakas ang karahasan ito. Sana nga God sa kakababi, sana dito na nga matapos yung mga bombing sa iba pang mga hindi magandang gawain dito sa Sentral. Lalo na sineselebrate pa naman natin ngayon yung Mindanao Week of Peace. Mindanao Week of Peace, na ang tema natin ngayon ay ano nga yung tema natin? We pray for a long last peace in Mindanao. Give, share, live, and proclaim peace. Sana naman nananawagan kami sa ating mga tagapakinig at sa mga Mindanaoans na let's give, share, and live and proclaim peace. Give peace a chance. Give peace a chance talaga. Tama. Oras natin sa Bangsamoro ngayon ay ganap ng 8:56 ng gabi. Ayan, meron tayong mga announcements dito kasamang direct.
UN Peace Journalism Awards. Open po ito sa lahat ng mga interesadong lumahok. Pwede pong ipadala ang inyong mga entries. Pwede itong written articles, pwedeng broadcast, pwedeng online articles, pwedeng photography, yung mga photographs na ginawa po ninyo mula August 2014 hanggang May 2015. Yung mga campus journalist naman po o yung sa mga college or sabihin natin high school, pwede rin silang sumali sa kompetisyon na to. Bisitahin lang po yung website https://europa.eu/delegations/Philippines para po sa mga detalye. Baka pwedeng sumali ang community yan. Ano? Sasali tayo dyan, sir. Next week, magkakaroon ng community orientation ang Moro Women Development and Cultural Center o MODEC sa munisipyo ng Mama Sapano at Raja Buayan patungkol sa Magna Carta of Women and Women's Right in Islam. Oo, balita ko rin dyan sa activity na yan, kapartner ata ng MODEC yung Unifil Women. Oo. At kasamang May, tinatawagan din po ang lahat ng membro ng Comunit. Bukas magkakaroon po tayo ng editorial meeting. Alas 2 po yan sa office ng Forum ZFD sa NDU compound. Ang host po sa ating meeting ay ang MODEC. Pag-usapan po natin ang mga kinakailangang preparations para sa susunod nating programa. At meron pa akong pahabol, magkakaroon po ng training on human rights, basic human rights in Islam, Universal Declaration of Human Rights, International Humanitarian Law, at saka Paralegal Works, ang Bangsamoro Center for Justice sa may UP Maguindanao po. Ito po ay pagselebra sa Human Rights Day na isi-celebrate po natin ngayong darating na December 10. Ito ay pakikipagtulungan ng local government units ng UP and of course Commission on Human Rights, Regional Human Rights Commission, at magkakaroon din po, yun po ay ang DCJP, at magkakaroon din po ng dialogue with the security sector ang mga kababaihan na nabuo ng Mindanao Human Rights Action Center, at yun po ay ipipinalize pa po sa darating na linggo. Yun po. At dyan po nagtatapos ang ating programa, mga kaibigan, ka-network, at sa aming mga masugid na tagapakinig. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa aming programa. Ang programang ito ay para po sa inyo. Hangad po namin na makapagbigay ng wastong kaalaman. Nagpapasalamat din kami sa mga miyembro ng Comunet sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakibahagi para sa ikatatagumpay ng ating programa. Sa ngalan ng iba't ibang organisasyon na bumubuo ng Comunet, ang Bangsamoro Center for Justice, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Kadutaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth of the Philippines Women, United Youth for Peace and Development, IWATS, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission, IPD, DXUP, at ng Mindanao Action for Peace and Development, at sa suporta ng GIZ at Forum ZFD. Ang nakagapay po natin sa Teknika side, si Ginoong Rupert Sapoy. Sapoy, yes. Sapoy. Ako po si Abdul Basit Benito. Ako naman po si Derek Sanico. At ako naman po si May Pagco. Ito po ang Bangsamoro ngayon na Tinig ng Kapayapaan. Samahan niyo po kami sa susunod naman pong Huwebes. Dito pa rin po sa DXMS Radyo Bida. Mapya magabi. Mayong gabi. Fiyo kulungunon. Magandang gabi sa inyong lahat. Pero bago po yan, meron tayong awitin galing sa Kuyog-Kuyog Raray. Ito po ay isang Tedray song na pinamagatang Kefaguyog. Amigo,
kilit tumogo mungkak desukloh lang amona menfidong isetu ariku pagayas pagaw semelet terawano bodong kilit kemerau mangai deso rumah Lewe nang gatutaya kuy tumogoy suri-suri sumikat lo kumuma mediog lo na kumuraw dumadu wala nang gatutaya kuy Napakinggan ang programang Bangsamoro. Ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro. Ngayon, tinig ng kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida 882 sa inyong mga pihitan.